Halos isang buwan na po na nasa krisis ang ating bansa. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Ngayong araw, mahigit ₱1 na ang kada litro ng diesel at gasolina. Ramdam na po ng pamilyang Pilipino ang mabigat na epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin bago pa nangyari ang krisis na ito. Nasimulan na po ang pagbibigay ng tulong sa mga tsuper, tricycle driver at sa transport sector, pero alam natin kulang pa rin ito. Marami pa rin hindi nabibigyan. Marami pa rin pong sektor ang naghihintay at nangangailangan ng agarang saklolo mula sa ating gobyerno. Pakiwari ko po, panahon nang magdeklara ng state of national emergency at marami po sa amin ganun din ang pakiramdam. Kailangan ng pamahalaan ng mas malawak na kapangyarihan upang agad-agad na matugunan ang krisis na ito. Sa ilalim po ng state of national emergency, maaari tayo magpatupad ng mga hakbang sa pag-regulate sa presyo ng mga essential goods at pagtiyak na may sapat na supply sa ating merkado. Kagalang-galang na Senador Bam Aquino, sino ba paniniwalaan ho namin? Kayo ho bang senador o itong tagapagsalita ng Malacanang mismo? Sinabi na po ng Malacanang Palace na si Claire Castro, wala pa ho tayong crisis na kinakaharap at sapat daw po yung ating pundo ng langis sa ating bansa. Tapos kayo naman po, ang pahayag nyo, ay ramdam nyo na ang krisis na nangyayari sa ating bansa. Ngayon, ang Pilipino ay gulong-gulo na. Sino ba talaga ang paniniwalaan namin? Sino ba talaga ang naghahatid ng fake news? Kasi nananawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na tulungan siya na wag sana magpakalat ng fake news. May magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Pero yung kanyang tagapagsalita ay patuloy na nagpapakalat ng fake news. O come on, ano nangyayari sa ating bansa? Kaya Mr. Senator, kung kayo po ay nananawagan sa publiko, ay gawin nyo na kaagad. Nang sa ganon, hindi tayo magkakaproblema sa ganitong sitwasyon. Na kumbagay ang gulo-gulo ng ating hinaharap na problema ngayon. Mataas na nga yung bilihin ng supply ng langis. Lahat ng bilihin dito sa Pilipinas ay sadyang napakataas na. At tulad nga ng sabi nyo, kagalang-galang na senator, ay ramdam na ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang ramdam, pilay na ang sambayan ng Pilipino dahil sa mahal at taas ng mga bilihin. Pero yung ating gobyerno ay wala pang aksyon na ginagawa dito. At sinasabi pa nila na wala nga daw crisis. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating gobyernong ito?